Ha? Kadiri ka. Binabalaan kita, huwag mo akong hawakan, baka hindi ka patawarin ng angkanchi. Nanggugulo ka ba? Naniniwala ka bang kayang-kaya kitang baliin ngayon din? Pinag-iinitan mo ang babae. Nagbibiro lang ako. Bakit ka umiiyak ngayon? Gusto ko nang umuwi. Susuko na ako, di na kita asarin. Nalason ka. Gagamit sana ako ng pilak na karayom para sa lason mo. Tingnan mo, may pilak na karayom sa sahig. Ate, ang ganda mo pala. Samahan mo naman kami. Hawakan lang kita sandali. Sinaktan mo kapatid ko. Hintayin mo, alis na tayo. Nalason ka nga. Pasensya na. Nalasan ako kagabi. Marunong ka pala manggamot. Siyempre naman. Magaling ako sa panggagamot. Sina lolo at mga magulang ko, ang hirap ng mga nakaraang araw dahil sa sakit ng kapatid ko. Isasama ko na sana siya, baka sakaling makatulong siya. 10 milyon bawat isa, hindi karaniwang sakit ito. Lolo Kin, kailangan ng gamutin si Xingxin. Ang mga sinabi kong kondisyon, pag-isipan mong mabuti. Siya ay. Lolo. Siya ang doktor na inimbita ko para gamutin ang kapatid ko. Siksiyaw yun. Dahil doktor naman siya. Masyadong komplikado ang sakit niya. Wala nang lunas yan. Loko-loka ka ba? Umalis ka na, takbo na. Anong ginagawa mo? Bata, makinig ka. Di mo kayang gamutin si Xingxin. Umalis ka na ngayon din. Anong ginagawa mo? Lolo. Gising na si Shinshin. Ang galing mo, Ji Xiao. Ang aking Shinshin. Ilang araw nang di nakapagsalita. Wala siyang imik. Kasalanan nitong paslit na to. Sinira niya ang plano ko. Papatayin talaga kita. Ji Xiao. Maayos na ang panganay kong apo. Malalim ang lason sa katawan niya. Tinutulungan ko lang siya. Alisin ang ibang lason. Kailangan pa ng maraming sesyon. Sige, Ji Xiao. Nakaasa sa iyo si Shinshin. Ji Xiao, anong masasabi mo dito? Ipakakasal ko sa iyo si Shinshin. Maging manugang ka na ng angkanchin? Lolo Kin, bigyan mo ako ng konting oras para mag-isip. Hihintayin ko ang sagot mo. Binatang Master Wu. Anong balak mo? Hindi ka ba sanay sa medisina? Ngayong araw, ako'y babasagin ko ang mga kamay mo. Hulihin siya. Kayong lahat ay walang silbi. Hindi na lalaban si Master Wu. Kung hindi ka lalaban, alis na ako. Lalabanan kita hanggang wakas. Ay naku. Master Wu, hindi ka kayanin ng katawan mo. Bakit ka umiihi kung saan-saan? Anong ginawa mo sa akin? Huwag. Ang baho na, kailangan kong umalis. Xiao yun. Papatayin kita. Bigyan mo pa ako ng tsansa. Kung gayon ay bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Nangangako akong tapusin ang trabaho. Nais kong pakasalan mo si Chinzin. Hindi lang dahil siya ay ang tagapagmana ng angkanchin, kundi pati sa kanyang espesyal na katawan. Bihirang yin na konstitusyon. Makakatulong ito sa aking pagsasanay. Kung mabaygo ito muli, hindi ako mag-aatubiling humanap ng iba. Huwag po kayong mag-alala, Panginoon. Sinisiguro kong matatapos ko ang trabaho. Sige, umalis ka na rito. Opo. Chinzin. Kailangan kitang makasama. Xiao yun, simula ngayon, sa kwarto ni Chinzin ka matutulog.
Lolo. Hindi ka nagbibiro, di ba? Kung dito ako matulog, saan siya? Kasama mo siya. Ipinasangla ko na siya sa'yo. Kung di ka dito, saan pa? Lolo, tama na ang biro. Kung makapal ang mukha niya, babaliin ko mga binti niya. Shin. Para sa kabutihan mo ito. Paano kung magkasakit ka bigla? Anong gagawin natin? Lolo, Tumigil ka na. Desisyon ko na to. Magpahinga na kayong dalawa. Lolo, ito. gusto ni Lolo na pakasalan kita, pero susubukan muna kita. Kapag di mo nakuha, di tayo magkakatuluyan. Alam ko yan. Ikaw sa sahig, ako sa kama. Anong ginagawa ninyong dalawa? Nadapa lang ako. Wala ayun. Si Yaoning, bakit ka nandito? Ate, para bantayan kita, makikisama ka sa galamin na to, magkakasama kayo. Hindi ako mapalag. Kaya dito na ako matutulog. Pasaway ka talaga. Mali ang pagtingin mo sa akin. Anong mali? Totoo lahat yan. Salbahing galami ka. Ang galing mong mambola. Nakita ko ang lahat. Ginagago mo ang ate ko. Wala kang pag-asa. Araw-araw na. Dito ako matutulog. Para bantayan kita. Isipin mo kung ano gusto mo. HMPH. Walang hiya, gago. Salbahing palaboy. Ano ba talaga pakay mo dito? Mga dalaga. Dinadalhan ko kayo ng kumot. Kumuha lang ako ng kumot. Maniniwala kayo o hindi. Salbahing gala. Akala mo di ko alam ang nasa isip mo. Nakita ko na mismo, hinagkan mo ang ate ko. Dahil lang may pangagamot ka. Akala mo papakasal sa'yo ate ko. Makinig ka ng mabuti. Kayong lahat ang pumilit sa akin. Ayoko naman talagang manatili. Sasabihin ko na. Tungkol sa kasunduan, wala yun sa puso ko. Kung ayaw ninyo sakit, pabayaan nyo na lang ako. Di pa gumagaling ate ko. Ning. Pasensya na, si Yao yun. Bata pa siya. Huwag kang mag-alala. Pag nagamot na kita, ang pamilya Kin, di na ako magtatagal. Maghahanda tayo ng salo-salo bukas. Para ipakilala ang manugang sa mga kamag-anak. Tatay, ipapakasal mo talaga si Chinzin dito. Napakagaling ng Shinshin natin. Tagapagmana pa ng pamilya. Sa kanya mapapangasawa. Parang magandang bulaklak na nakatanim sa dumi. Si Ji Xiao ay bihas at magaling. Anong kulang sa kanya para kay Shinshin? Lolo, karaniwang tao lang ako. Huwag na tayong maghandaan. Ayos lang. Gusto ko lang malaman. Ang pamilya ay makakilala sa'yo. Huwag ka masyadong mag-isip. Yung gagamba na yan, puro sip-sip lang kay Lolo. Madam, dumating na po si Ginoo. Papasukin mo. Wu Chi. Anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Bakit ganyan magsalita si Xiaoning? Bisita ko si Xiaoqi. Xiaoqi, umupo ka. Sa tingin ko si Xiaoqi ay talagang maayos. Shinshin, magkilala kayong mabuti. Xiaoqi, tungkol sa family dinner bukas, dumalo ka rin. Sigurado po, tita. O nga pala, nakabook na ba ang hotel para sa dinner? Hindi pa, pero Ako na bahala, lolo. Mabubuk ko ang Majordomo Hotel. EA na sili. Xiaoqi, ang galing mo talaga, kahit na ang Majordomo Hotel, ang pribadong silid ng top hotel, kaya mo ring i-book. Tita, lolo, ako na ang bahala. May kakilala ako sa pamilyang Ma. Narinig ko na, ang mga pribadong silid ng Majordomo, hindi basta-basta may bubok. Salamat kay Xiaoqi. May koneksyon siya sa hotel, kaya nakuha natin ang pribadong silid. Dapat nating pasalamatan si Ginoo. Talagang bihasa si Ginoong. Maliit na bagay lang ito. Ate, tingnan mo ta, walang hiya talaga, gusto pang sumama sa family dinner. Huwag mo nang pansinin, maraming tao ngayon. ipapakilala ko sa inyo ang lahat. Ito ang asawa ng panganay kong apo. Alagaan niyo siya mula ngayon. Hindi ka ba magpapakilala? Pamilya tayong lahat dito. Huwag kang mahiya. Tingnan mo si Xiaoqi, ang lakas ng loob. Kumusta po kayo? Ako si Xiaoyo. Anong klaseng degree meron ka? Nagtapos ako ng bachelor's degree sa medisina. Binata, saang malaking ospital ka nagtatrabaho? Ibig sabihin ba nito ay, mas madali na kaming makakakuha ng serbisyong medikal? Pasensya na.
Wala akong trabaho ngayon. Hindi ako pumasa sa internship ko. Nasa maliit na ospital ako noon. Walang trabaho, edi may kaya pala pamilya mo. Namaya pa ang magulang ko sa aksidente. Mahilig maglibot ang lolo ko, kaya konti lang ang pamilya sa bahay. Balak mo palang maging panlalaking kasamba, mabubuhay sa iba, hindi ko gagawin yon. Kung hindi ka manlalaking kasambahay, paano mo asahan siksimsin na pakasalan ka, wala kang trabaho at pera? Sa palagay ko, hindi ka karapat-dapat maging panlalaking kasamba. Eksakto, Lolo, dapat mong pag-isipang muli ito. Habang buhay na usapin ito para kay Shinshi. Maganda at may angkan si Shinshi. Anong klaseng boyfriend ang hindi niya makukuha? Mukhang okay naman si Young Master Wu. Kailan ko sinabi, napapapasukin si Xiaoyun? Ang sakit ni Ziner. Si Xiaoyun ang nag-alaga. Sa kanyang mahiwagang kakayahan. Hindi siya gaanong napapansin sa pamilya. Totoo ang sinasabi mo. Magsisinungaling ba ako? Sige, simulan na natin ang pagkain. Sino si Wuchi? Lumabas ka. Kuya. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Ako ang binatang Panginoon ng Angkan Wu. Pwede mo ba akong tulungan? Inapi mo nobya ko kahapon. At kinuha mo private room ng nobya ko. Si Zhao ang boyfriend ko. Wala akong pakialam kay Zhao. Kukunin ko ito ngayon. Anong nangyayari? Gusto ko ng private room ng babaeng to. Ayusin mo na. Ang kanwo ay maliit lang. Anong pakialam mo? Ako si Zhao Hao. Akala mo hindi kita kaya? Zhao Hao. Yung kilala sa kalye ang tinutukoy mo. Yung tinatawag na nakamamatay na Hao. Hao, pakinggan mo muna ako. Paliwanag. Kalokohan yan. Nang ahas kang apihin ng babae ko, papatayin kita. Huwag mo akong paluin. Nang ahas kang paluin ako, patayin niyo yan. Zhao Hao, ang galing mo talaga. Nanggulo ka sa hotel ko? Ikaw pala ah, anong ginagawa mo? Kumain lang ako sa labas, nanggulo ka pa dito? Hindi to simpleng bagay. Inapi ng lalaking yun nobya ko kahapon, at kinuha niya private room namin. Kakausapin ko lang sana siya, kakausapin ko ng maayos. Xiaoyun, anong ginagawa mo dito? Kumusta, President Ma? Xiao Chong, bakit ang formal mo? Kasama ko lang, ang pamilya ni Lolo Kim sa pagkain. Ikaw siguro ang gumamot, sa kakaibang sakit ni Miss Chin, di ba? Halos. Pero hindi naman malala, gagaling din yon. Talagang may kakayahan ka. Kuya Maria. Ito si Xiaoyun ang tagapagligtas ko, nanggulo ka sa private room nila? Hindi, nagkakamali ka. Lahat ng gastos sa private room ngayon. Sagot ko, anong palagay mo? Hindi maganda. Itong private room ay nakabook gamit ang black card. Ang lahat ng gastos ay sagot ng hotel. Xiao yun. May nagbook ng kwarto gamit ang black card. Alam kong ikaw yun. Kasi si Binata Yiwu, hindi siya ang nagbook. Babawian kita. Titingnan natin yan. Umalis ka. Bakit mo siya pinaalis? Naniniwala ka ba? Tatawag na ako ngayon, papatanggalin kita. Manager. Ang card kong ito ay dapat makapagbigay sa akin ng pribadong kwarto, di ba? Kumusta po, sir? Ang card na ito ay sa pamilyang Maria. May prioridad ito sa kahit anong hotel. Kung kailangan mong mag-book, aayusin ko yan para sa'yo. Ayos yan. Kailangan ko bukas ng umaga. CJ. Sinubukan ko ang black card. Sige, Wuchi. Nakapaglakas loob kang lokohin ka, nagkukunwaring ikaw ang nagbook ng kwarto. Hindi ko sinabing ako ang nagbook, kayong may akala niyan. Gago ka. Pinalayas mo ang nanay ko. Lumabas ka na. Xiaoyun, tingnan mo siya. Ganito siya manlay. Sabyanan mo. Ang lakas ng loob, para kang asawa ko. Huwag kang mag-alala, gagantihan ko sila. Zhao, hindi mo ba sinabing, nilalait niya ang girlfriend mo, ikaw na ang bahala, gawin mo ang nararapat. Kuya Ma, ito. Alis na tayo, pero tahimik lang para di mai. Sige. Pasensya na sa abala ngayon, bro. Sige kayo, di na ako makikialam pa. Bitawan mo ako, bitawan. Xiaoyun, uuwi na kami ni Ching. May mga kaibigan kaming naghihintay. Kain at inuman kayo ng husto. May pag-uusapan pa kami ni Xiao Yuan. Ano pa bang meron? Xiao yun. Noong nasa ospital tayo, sinabi mo na iaalay ko ang sarili ko sa'yo. Si Ma Ching-Ching, sabi mo iaalay mo ang sarili mo. Hindi ako pumayag dyan. Kailan nangyari to kay Ching? Bakit hindi ko alam to? Noong araw tayo sa ospital.
Ito ang body acupuncture technique ng makalangit na manggagamot. Ang batang ito kaya ay alagad ng makalangit na manggagamot? Munting banal na doktor, doktor. Ikaw nga talaga. Okay ka na, di ba? Bumangon ka na. Ching-ching. Siguraduhin pasalamatan ng maayos ang munting banal na doktor. Siguraduhin pasalamatan ng maayos ang munting banal na doktor. Siya ang nagligtas ng buhay ko, alam mo, sa 2 pagkakataong ito. Malamang na. Nasa impyerno na sana ako ngayon. Maraming salamat talaga. Chairman Maria, huwag kang mahiya. Si Xiao Yun ay intern. Sa ating ospital. Siya ang nag-alaga sa'yo. Trabaho niya yan. Hindi mo ba sinabi na tinanggal mo siya? Paano siya naging intern sa inyong ospital ngayon? Paano nangyari yun? Kasi naman. Kahapon, muntik na niyang mapatay ang isang tao, kaya ko siya tinanggal. Pero ngayon, isang malaking pagkakamali lang pala. Xiao Yun, makinig ka. Sisikapin kong ayusin ang iyong evaluation. Ano sa tingin mo? Hindi na kailangan, Director Zhang. Kahit manatili ako, hindi ko matututunan ang pagsusuhol sa mga tao, kaya mas mabuting umalis na ako. Munting banal na doktor. Xiao Yun. Miss Ma, may iba pa ba? Ito ang pangako ko sa iyo, sana tanggapin mo. Hindi na kailangan. Doktor ako, trabaho ko to. Iniligtas mo ang tatay ko. Ikaw din ang nagsagip ng buhay ko. Wala na akong ibang paraan para pasalamatan ka. Sarili ko na lang ang mayaalay ko sa iyo. Pero sa tingin ko, kayong dalawa, ay magandang magkatuluyan. Ang aming Ching-Ching ay maganda at may kakayahan. Pangulo pa ng aming mag-group, napakagandang dalaga. Bakit ayaw mong pumayag? Chairman Ma, hindi pwede ito. Si Xiao Yun ay asawa ng aking panganay na apo. Ipinatawag ko ang pamilya para sa hapunan, para lang, ipakilala si Xiao Yun sa mga kamag-anak. Totoo ba ito? Kaya, Miss Ma, hindi ako magiging boyfriend mo. Okay lang. Hihintayin kong baguhin mo ang isip mo. Hanapin mo lang ang... Xiao Yun, dumaan ka sa amin kung may oras ka. Hayop ka talaga. Buti nalaman mo ang para sa ikabubuti mo. Wala namang sinabi ang ate mo. Bakit ako pa ang tinutuunan mo? Si Xiao Yun ang napili kong manuga. Ninga, tumigil ka sa pag-iinarte. Ziner, dapat mo rin siyang alagaan. Magaling din ang pamangkin kong lalaki, kaya nga gusto siya ni Miss Maria. Shin, dapat mo tong pahalagahan. Manugang, malapit ka sa pamilya Maria. Mainam na makisalamuha ka pa. Makakatulong ito sa ating negosyo, tama ba? Maupo ka. May sasabihin ako sa iyo. Sa tingin mo ba ang pogi ko lalo na sa araw? Lalo na ang dating ko'y nakakagulat at kahanga-hanga. May gusto ka na ba sa akin? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba ganoon ang sitwasyon? Naririnig mo ba ang tibok nito para sa'yo? Sinasabi nitong gusto ka nito. Ang sakit ko. Bumalik na naman ba? Kontrolado na ngayon. Hindi ako makapaniwalang ako'y nabalikan. Si Xiao Yun ito, di ba? Balang araw. Nais kitang makilala. Lolo. Ikaw talagang pasaway. Natanggap mo na ang pamana ng makalangit na manggagamot. Lolo, alam mo pala ang makalangit na manggagamot. Siyempre naman. Subalit, hindi ka patunay na makalangit na manggagamot. Lolo. Edi alam mo ba, paano maging tunay na makalangit na manggagamot? Ikaw. Kailangan mong pakasalan ang babaeng. May yin na katangian. Dapat magkasundo ang yin at yang. Saka ka lang magiging makalangit na manggagamot. Nagbibiro ka ba? Gusto mo lang pala akong ipakasal. Pasaway ka, hindi ka naniniwala sa lolo mo? Umalis ka na. Katangahan lang ito.
Maaari kong panaginipan ito, matanda. Ni hindi ko alam kung nasaan siya. Kailan siya nahulog? Isang magandang babae sa bisig ko. Bakit hahanap ng babaeng may inkonstitusyon? Anong ginagawa mo, ate? Kung sasabihin kong, ang kapatid mo ang nahulog ng mag-isa, naniniwala ka ba? Si Aoning, malaking pagkakamali to. Talaga? Kung hindi. Kung gusto kong matulog sa kapatid mo. Sa kama dapat, di ba? Ate, tumayo ka't lumipat ng pwesto. Guro, tinawag mo ako. Anong problema sa pamilyang Chin? Hindi pa ba nila napakakasal si Chinzin sa'yo? Guro, yung batang si Xiao yun ay talagang espesyal. Walang kwenta. Iniuutos ko sa'yo na maghanap ng paraan para maalis siya. Medyo mahirap yun. Hindi ordinaryo si Xiao yun. Hindi lang si Lolo Qin ang kumakampi sa kanya. Pati rin presidente, ako. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na bang gawin to? Guro, bakit di mo subukan ang iba? Sige. Naglakas loob kang sumuko, anong silbi mo sa akin? Walang kwentang bagay. Nagsasayang ka ng oras ko. Lolo. Kapag di mo inayos to, patay ka. Simula ngayon. Liligawan mo si Ma Qingqing. Kapag nagtagumpay ka, ibibigay ko sa'yo ang pamilyang Shen. Talaga. Pero, bakit si Ma Qingqing? Hindi mo ba gusto si Chinzin dati? Huwag mo nang guluhin si Chinzin. Buti na lang, tulad ni Chinzin si Ma Qingqing. Pareho silang may inkonstitusyon. Huwag kang mag-alala, aayusin ko to. Hello? Sino yan? Xiao yun, pumunta kagad sa bahay. Presidente Ma. Oo. Biglang hinimitay si Qingqing. Punta ka rito tingnan mo. Ano bang nangyari? Ano? Papunta na ako. Xiao yun, dumating ka rin. Bigla na lang hinimitay si Qingqing. Muntik na akong mamatay sa takot. Presidente Ma, huwag mag-alala. Patingin muna. Ang mga sintomas niya, katulad ng kay Qingxin. Nakikita mo ba? Ano ba talagang problema ni Qingqing? Malubha ba ang kondisyon niya? Presidente Ma. Ang kalagayan ni Miss Ma, katulad ni Miss Qin, parehong may lason. Pero, ang lason ni Miss Ma ay nasa puso. Lason, Xiao yun. Kung napagaling mo si Miss Qin, makakatulong ka rin kay Qingqing, di ba? Siyempre, Pangulong Ma, maaasahan niyo ako. Hindi ko kailanman pababayaan si Binibining Ma. Maaari ko na siyang gamutin ngayon din, para alisin ang bahagi ng lason. Sige, magsimula ka na agad. Pangulo, si Binibini Shen at isang matanda ay dumalaw upang bisitahin kayo. Tumigil ka nga, batang pasaway. Anong dahilan ng inyong pagdating, Binibini Shen? Tiyo, nabalitaan kong may sakit si Qingqing. Kaya dinala ko ang doktor ng aming angkan, upang siya'y masuri. Paano mo nalaman ang tungkol kay Qingqing? May sakit? Walang halong bastos, Tiyo. Hinahabol ko po si Qingqing nitong mga nakaraan, kaya mas binibigyan ko siya ng pansin. Pero huwag kayong mag-alala. Wala akong masamang hangarin. Ganoon ba? Ang doktor na ito mula sa aming pamilya, ay talagang bihasa. Bakit hindi natin siya pitangnan kay Qingqing? Sa totoo lang, may tinawag na akong doktor. Pangulong Maria. Ako ang makalangit na doktor. Hayaan ninyong, ako ang maggamot kay Binibining Maria. Ikaw ang makalangit na doktor. Batang ito. Hindi ka naniniwala na ako ang makalangit na doktor? Anong pangalan mo, bata? Si matanda yon ang pinakamahusay na doktor ng angkan namin. Ang pinakamagaling. Nakita mo na ba ang makalangit na doktor? May lakas ka pang magtanong kay matanda yon. Ako si Xiao yun. Kahit hindi ko pa nakita ang makalangit na doktor. Ibig sabihin ba'y hindi ako pwedeng magtanong? Pag-usapan nga natin, marunong din ako ng Bodhi acupuncture technique. Kaya maaari ko bang sabihin, ako ang makalangit na doktor? Ikaw, galing ka lang sa isang liblib na lugar, tapos nagpapanggap kang makalangit na doktor? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Ikaw pala si Xiao yun. Kilala mo ako? May narinig na ako tungkol sa'yo. Nabalitaan kung kaya mong gamutin ang kakaibang sakit ni Binibining Qin. Mukhang magaling ka naman pala.
Ito ang mungkahi ko. Subukan nating magpaligsahan. Tingnan natin kung talagang ako ang makalangit na doktor. Paligsahan? Natatakot ka na ba, pasaway? Kung takot ka, umalis ka na lang. Huwag mong sayangin ang oras ko. Si matanda yon ang gagamot kay Ching Ching. Hindi sa natatakot ako. Iniisip ko lang kung paano makipaglaban. Alam niyo naman ang kalagayan ni Miss Ma, hindi na ito pwedeng patagalin. Tama, si Ching Ching natin. Naghihintay pa rin ang paggagamot ni Xiaoyun. President Ma, mapanatag kayo. Pansamantala lang ang pagkawala ng malay ni Miss Maria, walang panganib. Totoo ang sinabi niya. Yeah. Binata. Sabi nila, magkaibang mukha ng iisang barya ang gamot at lason, kaya't magkaribal tayo sandali. Tingnan natin sino makakagawa ng mas malakas na lason. CJ. Sa parehong oras, gagawa tayo ng kanya-kanyang lason. Painumin natin ang isa't isa. Ang unang makakalunas ang panalo. Ano sa palagay mo? Isulat mo ang mga halamang kailangan mo. Pagkatapos papuntahin ni Shen Xiao ang maghahatid. CJ. Mauna ka. Hoy, ito ba ang ginawa mo? Marunong ka ba talagang gumawa ng gamot? Espesyalista si Oldion sa mga Pildores. Mas bata ka pa masyado. Hindi naman siguro. Pagtimpla man o pildora. Ang importante ang lakas ng lason. Hinding-hindi ka iiyak hanggat di mo nakikita ang kabaong. Ngayon na ang katapusan mo. Xiaoyun. Xiaoyun, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Itong pilak na karayom, may halong dugo ko na. Kapag itinusok ko, mailalabas ko ang lason. Ang yabang mo, wala ka namang alam. Mamaya ka iiyak-iyak sa amin. Sir. Oldion, kaya mo pa ba? Maupo ka na. Ang lason ng batang ito ay napakalason at mabagsik. Baka matagalan tayo dito. Paano nangyari ito? Xiaoyun, anong ginagawa mo? Sinusubukan ko lang, alisin ang lason sa parteng ito. Naalis mo na talaga ang lason? Hindi mo ba nakita? Xiaoyun, talagang okay ka na. Ibig sabihin ikaw ang nanalo. Hindi, paano ka nanalo? Mas dapat kang mag-alala sa kalagayan ni Oldion. Kapag hindi maagapan ang lason niya, mawawala ang buhay niya. Gawa-gawa mo lang yan. Hindi kayang gawin ni Oldion. Oldion. Bilasin niyo, iligtas si matandang yon. Oo, Xiaoyun, sagipin mo na siya. Huwag hayaang magwakas sa trahedya. Matandang yon. Gising na siya. Nakontrol ko na ang lason. Pero kailangan niyong bumalik at kumuha ng reseta. Yun lang ang paraan para maalis ang lason. Bata, ikaw ang nanalo. May magandang kinabukasan kang binata. Lolo, aalis na ba tayo? Kahanga-hanga ang batang ito. May hinala ako. Napo siya ng makalangit na manggagamot. Ano? Paano mangyayari yun? Isa lang itong banta. Mukhang. Kailangan kong gumawa ng bagong plano. Tungkol kay Ma Ching Ching. Panatilihin ang ugnayan. Xiaoyun. Hindi ba't sinabi mo dati, naturukan si Ching Ching, magsimula na tayo. Hindi ito maginhawang lugar. Bakit naman? Kailangan kong hubaran si Miss Ma para sa turo. Tanggalin ko ang kanyang pangitaas. Hindi dapat dito. Habari.
Sige na nga. Yakap. Ginagawa ko ito para sa paggamot. Huwag mo akong sisihin. Xiao Yun, anong ginagawa mo? Binibining ma, gumaling na ang iyong sakit. Maaari mo nang isuot ang iyong damit. Xiao Yun. Nakita mo na. Ang buong katawan ko. Dapat mong panagutan ito. Wala akong magagawa. Nalason ka. Kailangan kong tanggalin damit mo para sa iniksyon. Wala akong pakialam. Nakita mo na ang lahat sa akin. Dapat mong panagutan ako. Umaasa ako sa'yo. Nagising ka rin. Ching-ching, muntik mo nang ikamatay ng tatay mo. Tatay, pasensya na at nabahala ka. Basta't ligtas ka, okay lang. Xiao Yun, ang sakit ni Ching-ching. Gumaling na rin. Hindi malalim ang lason at naalis na. Mabuti naman. Chairman Ma. Sina Binibining Ma at Ki. Pareho ang lason na tumama sa kanila. Iisang tao ang may gawa nito. Kayo ni Lolo, magsama sa investigasyon. Kailangan nating mahuli ang salarin. Siyempre. Hindi nakatakas ang manakit sa anak ko. Okay na si Binibining Ma. Aalis na ako. Aalis ka na lang bigla, di ba tayo kakain muna? Hindi ka pwedeng umalis. Di mo ba sinabi, pinanlason sa akin? Nagawa mong basagin ang sumpa. Hindi niya ito palalampasin. Exact. Kung nandito ka sa amin, mas panatag ang loob ko. Tama si Ching-ching. Manatili ka muna rito ng ilang araw. Tulungan mong gumaling si Ching-ching. Ngayong araw, si Ching-ching, marami siyang pinagdaanan. Well. Sige, magtatagal pa ako. Chairman Ma, dapat mabilis nating mahuli ang salarin. Binibining Ma, Takot ka talaga? Natakot ka ba kanina? anong ginagawa mo sa kwarto? Ano sa palagay? Kailangan pa bang sabihin? Binibining Ma, may girlfriend ako. Umalis ka na. Ano naman kung may girlfriend ka? Hindi ka naman kasal. Sa tingin ko si Kintse ay di ganun kaseryoso sa'yo. Niyakap mo ako. Di ko napigilan. Binibining Ma. Kung marinig ka ni Chairman Ma, masama ang mangyayari. Umalis ka na agad. Anong kinatatakutan mo? Gustong-gusto ka ng tatay ko. Kapag nalaman niyang magkasama tayo, matutuwa siya ng sobra. Xiao Yun, lalaki ka ba talaga? Halos ako na ang nagpapahabol sa... Bakit nagtatago ka pa sa Wala kang sense of romance. Miss Ma, hindi ko talaga gagawin yan. Hindi ko ipagkakanulo ang girlfriend ko. Umuwi ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Habang sinasabi mo iyan, lalo kitang nagugustuhan. Sige na. Mukhang kapag hindi ako umalis, hindi ka lalabas. Xiao Yun. Aalis na ako. Pero hayaan mong sabihin ko. Hindi ako susuko. Gagawin kitang akin ng buong puso. At magiging boyfriend mo ako. Narito na ang dalawang binibini mula sa Chin family. Nasa baba na sila. Sino ang pinag-uusapan mo? Yung dalawang binibini mula sa Chin family.
Paano kayo nakapasok sa bahay ko? Siyempre, si Chairman Ma ang nagpahintulot, pinapasok niya kami. Nasaan si Xiao Yun? Papuntahin mo siya. Si Xiao Yun, pagod siya kagabi. Nagpapahinga pa siya sa itaas. Miss Ma, dapat mong malaman, boyfriend ko si Xiao Yun. Hindi pa nga kayo kasal. Pareho kaming may gusto. Ma Ching-Ching. Manggahas kang agawin ang boyfriend ng kapatid ko. Wala ka talagang hiya, at Anong nangyayari? Bakit ang ingay? Xiao Yun. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Hayop ka. Walang hiya. Hindi. Anong ginawa kong mali? Bakit niyo ako pinapalo? Trinaydor mo ang kapatid ko at ayaw mo pang umami. Sabi mo para magpagaling at magligtas, pero hindi ka umuwi buong magdamag. Yun pala, natutulog ka kasama si Ma Ching-Ching. Xiao Yun, naghahanap ka ba ng gulo? Anong ibig mong sabihin na natutulog magkasama? Pumunta ako para gamutin si Miss Ma. Paano naging pagtatraidor sa kapatid ko yun? Tama. Nakita mo lang ang katawan ko. Natulog lang tayo ng magkasama. Hindi. Miss Ma, walang nangyari sa aming dalawa. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Hindi mo nakita ang katawan ko, di ba? Ang ibig kong sabihin, Wala na akong sasabihin. kayong dalawa, hayaan niyo akong magpaliwanag. Ginagamot ko siya, kaya yon. Hindi na kailangang magpaliwanag. Sumama ka na sa amin ngayon. Tingnan natin kung paano ka haharapin ni Lolo. Kung gusto mong magpaliwanag, kay Lolo ka magpaliwanag. Hindi ninyo siya pwedeng dalhin. Nangako siya sa akin. Kailangan niyang manatili dito ng ilang araw. Kailangan mong manatili. Gumaling lang ang sakit ni Miss Ma. Kailangan pa niya ng ilang araw para gumaling. Kapag gumaling na siya, babalik ako. Xiao Yun, hayop ka. Akala mo hindi mabubuhay ang kapatid ko kung wala ka, ha? Mas mabuti pang huwag ka nang bumalik. Kung babalik ka, sisiguraduhin kong bugbugin kita. Ate, tara na. Miss Ma, sa susunod, pwede bang huwag kang magsalita ng ganito sa iba? Nagkakamali tuloy ang mga tao sa atin. Ginagawa ko ito para sa iyo, alam mo. Tignan mo, hindi ka pinaniniwalaan ng magkapatid. Maging boyfriend ko ka na lang. Tignan mo ang pamilya namin. Hindi kami mas masahol sa pamilya Kim. Kalimutan mo na, hindi kita kayang kausapin. Ching-Ching. Hindi mo ba gusto pag-usapan ng partnership sa kumpanya natin? Nag-organisa ako ng cocktail party. Pumunta ka mamayang gabi. Pwede tayong mag-usap. Okay, siguradong pupunta ako. May cocktail party ako mamayang gabi. Dapat sumama ka sa akin. Hindi ako pupunta, hindi ko kilala ang mga tao. Sumama ka na lang sa akin. Kalalason ko lang. Paano kung may sumamantala? Paano kung saktan nila ako? CJ, Ching-Ching. Sa wakas dumating ka. Magandang gabi, Zen. Ching-Ching. Bakit mo siya dinala? Sa ganitong klaseng lugar. Sa tingin ko, hindi ito para sa kanya. Kaibigan ko siya. Unang beses niya sa ganitong lugar. Nandito siya para uminom. Hindi niya kinaya. Hindi ka galit sa akin, di ba? okay lang. Miss Maria, inom ka. Kumalat na ang balita sa grupo natin. Sabi nila, nakahanap daw ng boyfriend ng panganay na anak ng Chin. So ikaw pala. Miss Maria, huwag kang makinig sa mga matatamis na salita niya. Magkaiba tayo ng mundo. Itong doktor na to, magkano ba ang kinikita niya? Hindi sapat para ibili ka ng bag. Ching-Ching, siguro hindi mo alam. Isa lang siyang inutil na intern. Doktor. Nasa pamilya Chin pa rin. Nakikitira bilang manugang. Nakikipagkaibigan siya sa'yo. Siguro dahil sa pera mo. Parang si Zen. Ngayong gabi, hindi sincere ang imbitasyon sa party. Umu-attend ako. Ching-Ching, bakit hindi ako sincere? Ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi mo ba nakikita? Inorganisa ko ang party na to, para makita ka lang. Gusto kita. Oo, si Mr. Shen at Miss Maria, bagay na bagay kayo. Pareho kayo ng pinanggalingan. Para kayo sa isa't isa. Dapat sila ang magkatuluyan. Tama, magkatuluyan. Magkatuluyan. Hindi kita gusto. Hindi mo ako gusto? Gusto mo ba yung lalaking yon? Isa lang siyang walang pera. Anong gusto mo sa kanya?
Wala kang pakialam. Gets ko. Hindi talaga tayo magkasundo. Hindi kami pupunta sa party na to. Anong itatawag ko sa'yo? Tawagin mo akong Young Master Leo. Binata Liu. Kahit isa lang akong maliit na doktor, kaya kong magpasya kung magkano ang kikitain ko. Ako pa rin ang magdedesisyon. Tulad ngayong gabi, gusto kong kumita ng 1,000,000 sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Mukhang wala sa kondisyon si Binata Liu. Parang hindi siya kontento. Siguro. Erectile dysfunction siguro ito. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako. Binata Liu, malamang 2 buwan ng ganito, doon nagsimula ang problema. Pero sa paningin ko, mga simpleng problema lang ito, ilang injection lang ang kailangan. Kaya mo talaga akong pagalingin. Dami kong doktor na napuntahan, walang epekto. Siyempre. Pero 1,000,000 ang konsultasyon. Sige, walang problema. Basta talagang gumaling ako. Kahit 10,000,000, basta makalunas ka. Pero, kailan mo ako gagamutin? Bukas, pumunta ka kay Binibining Ma. Sige, sige. Pupunta talaga ako bukas. Tawagin mo akong Binatalin. Nakainom pa si Binatalin. Matagal ka na bang hindi nagpa-check up? Delikado ang cirrhosis. Doktor na Milagro. May early stage cirrhosis ako. Kahapon ko lang nalaman ang resulta. Madaling gamutin ang early stage cirrhosis. Kailangan mo ba ng tulong ko, Binatali? Pasensya na sa abala, Doc Xiao. Pasensya na, Doc Xiao. Ang galing mo, Doc Xiao. Pwede mo ba akong tingnan? Oo nga, palagi akong puyat nitong nakaraan. May problema ba sa katawan ko? Anong klaseng problema? Oo, may problema din sa bato ko. Tama. Hindi naman ako susuka sa gabi. Xiao yun. Ninakaw mo ang tagumpay at swerte ko. Maghintay ka lang. Mapanood mo ang pagbagsak mo. Nakatapos rin ang tanong. Ikaw ang bida ngayong nangibabaw ka sa lahat, Doc Xiao. Oras na. Uwi na tayo. Tara na. Galit na galit ako. Lolo, kailangan nating umisip ng paraan. Patayin natin yan si Xiao yun. Hindi naman ito kailangang madaliin. Pwede ba kayong pumunta sa Four Directions Antique Shop bukas para sa akin? Naramdaman ko ang presensya ng Blood Jade. Ano ang Blood Jade? Jade na hinaluan ng dugo ng puso. Nagiging pendant na hindi nasa Ira. May espiritual na enerhiya ito. Makakatulong sa pagpapalakas ko. Huwag kang mag-alala, Lolo. Kukunin ko yan para sa'yo. Kapag lumakas na ang kapangyarihan ko, Yancy, hindi na magiging banta pa. Salamat sa pagsama sa akin itong nakaraang 2 araw. Habang nagsusuri ako ng mga tindahan, maghahanap ako ng regalo para sa... Binibining Ma, maligayang pagdating. Bakit ba lagi kitang nakikita saan man? Walang kwentang bata. Tindero Liu. May Blood Jade ba kayo sa tindahan? Kagabi lang, may natanggap kaming Blood Jade. Pakitingnan po. Magkano po ito, Shopkeeper Leo? Anong pinagtatawanan mo, bata? Naiintindihan mo ba to? Nagpapanggap kang eksperto, naglilibot sa mga antique shop. Siyempre, hindi ito kapantay ni Young Master Z. May nakita akong maganda. Magaling ang mata ko. Kailangan ko pa bang sabihin yun? Peke ang bagay na yan. Gusto mo ba siyang pagtripa? Sigurado ka. Maniwala ka, mali talaga yan. Di pagtripan natin siya. Shopkeeper, maganda yata ang Blood Jade na to. Magpresyo ka, bibilhin ko. May pera ka ba, bata? Salamat kay Young Master Z. Kumita ako ng malaki kagabi. Shopkeeper Leo, bilasan mo ng magpresyo. Ako ang unang nakakita nitong Blood Jade. Ang Blood Jade na ito ay 1,000,000. Kayong dalawa. Sino ang bibili? 1,000,000 lang? Kukunin ko yan ng 5,000,000. Paumanhin, Young Master Zen. Ako ay mag-o-offer ng 10,000,000. 15,000,000. 20,000,000. Sinasadya mo bang kalabanin ako, bata? Paano ako maglakas loob? Nagkataon lang. Kung hindi nasisiyahan si Young Master Z, pwedeng patuloy mong itaas ang presyo. Dahil sa huli, ang may pinakamataas na bid ang mananalo.
Ang may pinakamataas sa bid ang mananalo. Magbibid ako ng 50 milyon. Itaas mo pa. Hindi ako naniniwalang kaya mong talunin ako. Ang aming pamilyang Shen. Ay hindi matatalo. Talagang mayaman si Young Master Zen. Pero 20 milyon lang ang nasa account ko. Kung gusto kong magtaas, hindi ko kaya. Ikaw. Maghintay ka lang. Balang araw. Mapapasa akin ka rin. I-swipe mo na ang card mo. Anong tinitingnan mo? Sa inkstoning ito, parang may jade pendant sa loob. Binata Shen, ingatan mo ang card mo. Binalot ko na ang blood jade para sa'yo. Tindero, magkano ang inkstoning ito? Para sa ganyang pangit na basura, nakakakuha pa rin ng atensyon. Kawawa ka naman. Binata, interesado ka ba dito? Mga bagay mula Late Qing at Early Republic ay mura. 50,000 lang ito. Sige, bibilhin ko na. Nabaliw ka na ba? Bumili ng ganyang kalat? Nahihiya akong taasan ang presyo, para magkagulo sa'yo. Malawak ang pag-iisip ni Binata Zen. Hinahangaan kita. Bakit mo gustong bilhin ito? Ipamregalo mo ba? Malalaman mo agad. Tindero. Dahil nabili ko na ito, maaring kong gawin ang gusto ko, di ba? Siyempre, hindi kami tumatanggap ng balik dito, maliban na lang kung peke. Kung peke, triple ang bayad. Gamitin mo. Paano kung nagkamali kayo? O kung mali ang presyuhan? Mabababa pa ba ang presyo ng basurang ito? Hindi ko kukunin kahit libre. Tigilan mo yung pagpapanggap dyan. Kung ganoon nga, wala kaming magagawa. Panalo lang ang bumili. CJ. Xiao Yun, anong ginagawa mo? Ito ay Tama. Totoong blood jade ito. imposible, hindi totoo ito. Nasa akin ang tunay. Totoo ba talaga? Pa-eksperto natin ito, para sigurado tayo. Sige, hahanap ako ng eksperto. Guro, pwede mo bang tignan? Blood jade ba talaga ito? Kayamanan. Blood Jade ito mula Song Dynasty. Ang general ng pamilyang Chai, inalagaan ng kanyang dugo. May titik Chai, sa likod. Kayamanan. Yung sa akin, pick ba ang Blood Jade ko? Chicken Blood Jade lang sa'yo. Hindi ito Blood Jade. Hindi ko inasahan yan, 50,000, at nakuha mo ang tunay na blood jade. Hindi masamang deal. Binata Zen, sa liwanag ng araw, nagnanakaw ka ba sa akin? Bata, bibilhin ko ito ng 1 milyon. Binata Zen, 50 milyon lang ginastos mo sa chicken blood jade. Gagastos ka pa ng milyon para sa blood jade. Nananaginip ka? Banata, sinadya mong taasin ang presyo. Huwag mo akong lolokohin. Milyon ang alok ko ngayon, para bilhin ang blood jade mo. Para kay Ching Ching ito. Magpakatalino ka na lang. Kung hindi, ang kanamin ay hindi ka palalampasin. Hindi ibebenta. Ikaw. Kumuha ka ng ilang tao. Sige. Dito sa kalsada malapit sa Saipang Antique Shop. Ihinto ang sasakyan at agawin ng Blood Jade. Zenchan. Wala ka talagang hiya. Hindi niya iyan mabibili. Mukhang nananakawin niya. Tingnan natin. Hinding-hindi. Delikado, dapat tumawag ng pulis. Magtiwala ka. Pero, Ibigay mo ang Blood Jade, paslit. Paano kung hindi? Pagsisisihan mo to. Akala ko ba si Binatilyong Zen? Sa liwanag ng araw, mamimilit pala. Hindi ka nahihiya sa mga ninuno mo. Tumahimik ka at suntukin mo ako.
Hoy, ikaw pala. Parang kilala kita. Pala'y tauhan ka ni Kuya Zhao. Kung alam kong ikaw ang tatamaan, hindi ko sasaluhin tong trabaho. Hoy, pare. Paumanhin talaga. Humihingi ako ng tawad. Hindi ka naman natakot? At si Binibining Maria. Anong ginagawa mo? Bayad kayo para makipag-away, hindi magkwentuhan. Perko to. Hinamak mo ako matapos mong sirain ang iyong pangako? Ang aming pamilya Shen ay hindi magpapapigil sa'yo. Hindi ako takot sa pamilya Shen ninyo. Huwag isiping may pamilya ma akong nakasuporta. Kahit ilagay ko pa ang buhay ko, sa aking katayuan bilang sa mundong ito. Sino ang may lakas ng loob maging ganito? Nagbabanta ka? Mga kapatid, asikasuhin ninyo siya. Zhao, huwag patayin ang batang ito. Huwag kang mag-alala, pare. Alam ng mga kapatid ang dapat gawin. Ako na ang bahala rito. E di ipagkakatiwala ko na sa'yo. Nakauwi na ako. May ipapakita akong maganda. Subukan mong hulaan ang halaga ng Blood Jade na ito. Ito ay tunay na kayamanan. Di mo ito makukuha ng mas mababa sa 10 milyon. Ito ba? Mali ang hula mo. Kapag kasama ako, Xiao Yun, 50,000 lang ang Blood Jade na ito. Binili ko ito sa halagang 50,000. Paano mo nagawa yon? Kahanga-hanga si Xiao Yun. Bumili ako ng inkstone, at may Blood Jade pala sa loob. Ito ay tunay na swerte. Kailangan kong i-post ito sa social media. Gusto kong mainggit sila sa akin. Hayaan silang mainggit. Nakuha ko ang Blood Jade sa 50,000. Hoy, Kuya Maria. Paano mo nakuha ang Blood Jade na yan? Salamat sa iyo, kumita ako sa huling deal. Walang problema. Xiao Yun, ipakilala kita. Ito si, ang chairman ng grupo Chai Huang. Ji Chai Changshang. Kumusta, Iche? Kumusta, binata? Diretso na tayo sa punto. May hihilingin sana ako. Pwede bang? Ipakita mo ang Blood Jade na binili mo? Ano ang problema? Che, tingnan mo ng maigi. Oo. Ito na, sa wakas nakita ko. May pagmamalaki ko na sa mga ninuno. Chairman ma, ito si. Xiao Yun, huwag kang magalit. Ji Chai, pamana ito ng kanyang pamilya. Sobrang excited ako. Higit pa ito sa excitement. Wala kang kaalam-alam. Ilang taon kaming naghirap. Maraming sakripisyo ang ginawa. Mula Hilaga hanggang Timog. Mula lokal hanggang internasyonal. Binata. May nakakahiyang hiling ako. Kahit na parang, nakakalabag sa asal at bastos. Nais ko pa ring pag-usapan ito sa inyo. Ginoong Chai, kayo po ang mauna. Maaari mo ba itong ipagbili sa akin? Magpresyo ka. Kaya kung tuparin ang presyong sasabihin mo. Ito talaga ang pamanang sambahayan nyo. Ginoong Che. Ito ang tunay na pamanan nyo. Oo, talagang ganoon. Tama yan, ako ang sisigat dyan. Binata, ipagbili mo ito sa akin. Magpresyo ka na, hindi ko talaga layon. Na kumita ng malaki. Pagkakitaan man ito o ano paman. Ginoong Che. Yamang pamanan nyo ito, at kayo'y may magandang asal at kabaitan. Ano pa ang ipagkakait ko? Ibigay ko na lang ito sa inyo. Binata. Ibig mo sabihin na ibibigay mo ito sa akin? Xiao Yun, talagang may dating ka. Hindi naman ako gumastos ng malaki. Wala namang saysay ito sa akin. Mas mabuti pang kay Ginoong Che ito mapunta. Sige na nga. Ang kabutihan ninyo, habang buhay kong tatandaan, mula ngayon, kapatid na kita. Hindi na kailangan. Ayos yan. Kung ganoon nga. Di si Ginoong Chai, tiyuhin mo na ang tawag sa akin. Bakit ka nakikisali? Atin-atin lang ito. Huwag kang ang oportunista. Pare, kung kailangan mo ng tulong balang araw.
Maaari kang lumapit sa akin. Tutulungan kita. Lolo. Ninakaw ni Xiao Yun ang Blood Jade. Dinala niya. Walang kwenta ka. Yun po, Lolo. Ano na ang dapat nating gawin? Pinoprotektahan ng pamilya Ma ang batang yon. Kailangan nating mabawi ang Blood Jade. Medyo mahirap nga lang. Tumahimik ka, tanga. Dapat sumali ang pamilya Ma bukas. Sa bidding para sa proyekto ng Chai Huang Group, sabihin mo kay Ma Ching Ching na kung ibibigay niya ang Blood Jade, ibibigay ng aming pamilya ang proyektong ito. Mapapasa kanya ito, sa ganoong kalaking pakinabang. Hindi yan tatanggihan. Sige, Lolo. Ching Ching, hindi ka naman talaga nahuhumaling sa batang yon. Dinala mo pa siya sa isang okasyon. Ano ba ang pakialam mo? Humiwalay ka. Ma Ching Ching. Huwag kang walang utang na loob. Hindi na, ayaw kong makipagtalo sa'yo. Gusto lang kitang makipagkasundo. Anong klaseng kasunduan? Ang proyekto ng Chai Huang Group. Interesado ka nga dyan, di ba? Pero kung bidding ang mangyayari, talagang hindi ka makakatalo sa aming pamilya. Kaya, Kailangan mo lang pahintulutan ng batang to, na ibigay sa akin ang Blood Jade, at aatras na ang pamilya ko sa kompetisyon. Sa'yo na ang proyekto. Young Master Zen, di mo naman iniisip na makukuha ng pamilya nyo ang proyektong to, di ba? Siyempre. Siyempre. Bata, ang pamilyang Shen ang pinakamagaling dito. Walang may lakas ng loob na hamanin kami. Sino ang maglalakas loob na makipagkumpetensya? Ganoon ba? Nandito na ang bunso. Kuya, Magkakilala ba kayo? Ikaw siguro si Shen Chun. Ikaw pala ang nagnanasang nakawin ng heirloom, Blood Jade ng pamilyang Chai. Hindi po, Mr. Chai. Pwede po ba akong magpaliwanag? Hindi na kailangan. Naibigay na sa akin ng kapatid ko ang Blood Jade. Nasa pamilyang Chai na ito ngayon. Mas mabuting panatilihin mo ang mga balak mong mandaraya. Huwag ka nang sumali sa bidding. Ang kumpanya namin, hindi makikipagtulungan sa pamilyang Shen. Ching Ching, dala mo ba ang cooperation agreement? dala ko na. Teren at pumasok para pirmahan ang kontrata. kuya, bilisan mo ng pumirma. Sobrang excited mo, ano? Halika na, mauna na tayong pumasok. Meron yatang mga tao, naliligaw sa mga kasintahan. Paano nakauwing muli? Mukhang maling bahay ang napuntahan mo. Galit pa rin kayo sa akin. Wala talagang nangyari kay Makingking, hindi talaga kami. Ang sinabi niya noon, panggigilit lang sa inyong dalawa, mga matalino naman kayo. Kung naniwala talaga kayo sa kanya, naloko kayo ng palabang yon. Tama ang sinasabi mo. Siyempre, pwede akong manumpa. Ngayon ka pa manunumpa. Meron namang mga tao, nagsisumpa pero ayaw namang sumama sa amin pabalik. Ano bang makapagpapasaya sa inyo? Gusto niyo bang mamasyal tayo? Talaga? Walang atrasan, ha? Walang atrasan talaga. Dadalawang magagandang babaeng mamimili, no? Gusto niyo bang magbonding mamaya? Pass muna, salamat. Dumaan ka nga. Di masaya ang dalawang babae lang. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano sa palagay mo ang gusto ko? Okay lang lahat, di ba? Wala lang yun. Alam mo ba kung sino ako? May lakas ka bang saktan ako? Miyembro ako ng pamilyang Chai. Miyembro ng Che. Di halata. Pwede ba akong sumama sa inyo? Anong klaseng level mo? Nagbibiro ka? BMW ang sasakyan ko. Ang galing mo naman sa luxury car. Nako, ang yaman naman. Pwede kang maglibre sa magaganda. Gusto mong sumama? Anong balak mo, Iro? Sulat. Sige na nga. Nagtataka ako kung paano kayo yumaman. Sunog bahay ka lang pala, nabubuhay sa yaman ng iba. Kilala mo ba tong lalaking to? Ex-boyfriend na walang silbi. Sino bang hindi nakakakilala sa kanya? Kaya pala siya yun. Doktor na bagsak sa internship at walang pera. Sino sa tingin mong walang silbi? Sa tingin ko, ikaw ang mukhang walang silbi. Pareho kayong walang kwenta. Kung hindi siya walang silbi, sino pa? Bagsak sa internship at di makabayad ng renta. Ngayon nakatira na lang bilang manugang. Nakatirang manugang. Sinong nagsabing pareho kaming may gusto sa kanya? Alam na naming nagpapanggap ka lang. Buti na lang hiniwalayan ko siya. Kung hindi, hindi ko sana nakilala. Ang galing nitong bagong boyfriend ko. Mas magaling siya sa lahat ng aspeto. Tama yan. Sulat. Ganyan pa rin ang yabang mo. Dati ka palang kasama na ng landlord na yon, nagkatuluyan, yung landlord. Xiao Yun. Kung wala kang kwenta, wag mo sisihin ang pagiging praktikal ko, kung kaya mo rin ang ginagawa niya. Pagkalooban mo ako ng kotse. Lalaki ka na, pero pera lang ang habol mo. Naging manugang na nakikitira, nagtratrabaho parang katulong.
Tama na, bakit ang sakit ng mga salita? Mabuting hiniwalayan mo siya, hindi paghihiwa. Paano ko makikilala ang ganitong napakagandang asawa? Eksakto. Maging kerida ako at maglingkod kasama ang kapatid ko. Kotse lang namang mamahalin yun. Anong nakakamangha doon? Gusto ko lang bigyan si Lanlan ng mamahaling kotse. Eh ano naman, akala mo kung sino ka, dukhang talunan. Bakit di mo rin sila bigyan ng kotse? Ano nang ipinaggayabang mo? Marami na kaming mamahaling sasakyan. Di na kailangang bumili pa. Hindi naman sa hindi namin kayang bilhin. Maghintay ka lang. Papadalhan ko kayo, isang kotse para sa bawat isa. Ngayon nagmamayabang ka na talaga. Gusto kong makita to. Kaya mo bang magpadala ng kotse? Kuya Chay, kailangan ko ng 2 luxury car. Para ipamigay sa mga dalaga, dito lang malapit sa mall, salamat. Bayaw, talaga bang magpapadala ka ng kotse? Maghintay ka lang. Ang ibang tao, di iiyak hanggat di nakikita ang kabaong. Ano ang ginagawa niya rito? Ji Xiao, ito ang luxury car mo. Galing ito sa Chai Group. Bagong passage ang luxury car. Pinadala ako ng amo. Sana kayo at ang mga kasama mo ay magustuhan ito. Nagustuhan ko. Pasalamatan mo si Brother Chay. Ang bait mo naman. Butler Chai, paano mo pinagkatiwalaan ang kotse sa lalaking to? Binatang amo, kapatid ito ng amo sa pagkakaibigan. Tawagin mo siyang tito. Tito. Hoy, pamangkin. Sab ng amo, kung babastusin mo itong tito, tatanggalin ka ng amo sa Chai family. May gagawin ako, aalis na ako. Ji Xiao, tapos na kami, aalis na kami. Sige, ikaw. Tinatawag mo talagang ang chairman ng Chai Group, kapatid. Marami ka pang sikret na di namin alam. Tropa lang talaga. Regalo ko to sa'yo. Salamat. Di masama, marunong ka rin pala. Hindi na kita istorbohin mamaya. Samantalahin mo. Bakit ka pumasok nang hindi ko makato? Pasensya, lalabas na ako. Okay lang, nakadamit na ako. Wala sining air ngayon. Ikaw, gusto mo bang sumama sa kama? Nobyo mo ako, di ba? Di ka pwedeng sasahig habang buhay. Kung ayaw mo, wag na lang. Gusto ko. Gusto ko talaga. Pero, pwede ka nang sumama sa kama. Basta walang masamang gawain. Anong gusto mong gawin ko? Matulog. Matulog na tayo. Xiao yun. Wala pa akong naging boyfriend kaya. Meron na ako dati. Pero di ko siya ginalaw. Kasi di kami nagsama sa bahay. Ma Ching-Ching. Hoy, 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 sino nagpasok sa'yo? Siyempre si Old Master Kid. Siya ang nagpasok sa akin. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Impossible, Miss Kid. Bakit mo ako? Sinisilaban ng galit? Malugod naming tinatanggap ang mga bisita. Nang pumunta ka sa bahay ko, hindi kita pinalayas, di ba? Hindi ka bisita sa aming tahanan. Kaya umalis ka na. Kung hindi, huwag kang magalit kung bastos ako. Imposible yan, narito ako para kay Xiao yun. At saka, kailangan ko siyang magpagamot. E di maghintay ka. Kagabi, si Xiao Yun ay natulog sa kapatid ko. Medyo maingay nga. Malamang natutulog pa sa taas. Huwag kang magsinungaling. Hindi kailanman si Xiao yun. Magsasamantala sa kapatid mo. Malamang hindi mo alam. Mula pa ng unang araw ni Xiao Yun, dumating sa bahay namin. Siya'y natutulog na sa kapatid ko. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo mismo. Talaga? Bayaw, gising na. Ay sus Mariosep ka, bakit ka kumakatok ng maaga?
Binibining ma. Anong ginagawa mo rito? Anong binibining ma? Sino nang sinasabi mo? Xiao Yun. Nandito ako para magpatingin sa doktor. Magbihis ka na at lumabas ka agad. Hindi. Ang lason mo, hindi ba't naagapan ko na yan? May gumaway na naman sa'yo. Seryoso ako sa sinasabi kong masama pakiramdam ko. Bakit ang dami mong sinasabi? Talagang hindi ko maintindihan. Bakit ka galit na galit sa umaga pa lang? Ate, kasama mo ba siya? Yung bagay na. Anong yun? Kasi. Yun nga ang pinag-uusapan. Hindi totoo yan. Anong pula sa leeg mo? Naiwan kasing bukas ang bintana. Kagat lang ng lamok yan. Okay naman si Xiao Yun, di ba? At nakigabihan kayo, pero walang nangyari. Sayang ang inis ko kay Ma Ching Ching. Sus Maria ka naman, wala ka bang hiya? Kunwari na lang may nangyari sa inyo. Dali, tignan nga natin. Mukhang nagseselos si Ma Ching Ching. Sigurado ngayon. Nagiinit ang ulo niya. Wala naman masama sa kalusugan mo. Medyo mahina lang ang pangangatawan. Bantayan mo lang ang kinakain. Kung okay naman ang kalusugan mo ngayon, baka naman. Hindi pwede. Kailangan ko pa siyang ilibre. Bakit mo ko ililibre? Siyempre, pasasalamat sa'yo. Naalala mo ba noong isang araw, tulong mo sa pag-areglo ng proyekto sa Chaihua? Hindi niyo siguro alam. Sa proyektong ito, malaki ang naitulong ni Xiao Yun. Hindi rin niyo alam to. Binigyan kami ni Xiao Yun ng sariling kotse kahapon. Binigyan ka rin ba? Kots. Marami naman kami. Xiao Yun, itong kapatid ko, gusto niya ng mansanas na hinainin mo. Gustong-gusto niya ngayon. Nga. Kailan ako naghain ng mansanas? Hindi naman. Bilis, bayaw. Hoy, Xiao Yun. Gusto ko rin ng granada. Nakalimutan mo, nung nakitulog ka, araw-araw kang naghahanda. Gusto ko ngayon. Granada. Kailan yun? Bayaw. Gusto niya talaga ang dragon fruit na walang buto. Xiao Yun, gusto ko rin. Strawberry na walang buto. Ayaw mo ba? Teka, malito. Hindi ba kayo magkaibigan? Anong balak mo? Niloloko mo ba ako? Ibang-iba ang sinasabi mo. Sino bang may gusto sa kanya? Napapaisip na rin ako. Sige, maingay kayo. Lalabas muna ako. Hindi pwede. Huwag kang aalis. Mababaliw na ako nito. Shen Chun, bigo ka sa akin. Naiwan ng Blood Jade. Sa pamilyang Chai. Lolo, mandaraya si Xiao Yun. Kaya sana, tumigil ka. Ayaw ko ng dahilan. Resulta ang kailangan ko. Ang resulta, nabigo ka sa trabaho. Mukhang hindi ka nakarapat-dapat. Lolo, bigyan mo pa ako. Sige. Kalimutan na ang Blood Jade. Dapat mong gawin ang lahat para mapatalsik si Ma Ching Ching. Kung hindi, palitan ko ang tagapagmana. Oo. Anong ibig mong sabihin, Zhen Xiao? Ching Ching. Nandito ka para pag-usapan ng partnership. Bakit mo dinala ang batang ito? Sagutin mo ako. Bakit biglang natigil ang proyekto? Sabi nila, desisyon mo raw. Ano ang relasyon mo sa pamilyang Zen sa Haichen? Ano talaga ang relasyon ninyo? Dati mo kaming minamaliit. Okay lang. Pero may pamilyang Shen na sumusuporta sa amin. Kaya, ako na ang magdedesisyon sa pondo. Nasa kalagitnaan na ang proyekto. Bigla kang bawi ng puhunan. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang kumpanya namin, mawawalan ng bilyon. Hindi lang kami ang mawawalan. Hindi ka basta-basta hinto, di ba? Ano ba talaga ang pakay mo? Ang layunin. Ay ikaw talaga. Ma Ching Ching, pakasalan mo ako. Hindi pwede. Ayaw mo talaga? Paano kung bawiin ko ang pondo sa mga proyekto? Ano masasabi mo? Zen Chan, ikaw, mga pamilyang Hugh, Lee at Ta, hindi. Hindi ka nila pababayaan. Kung tumigil ang proyekto mo, malaki rin ang mawawala sa kanila. Wala yan, kaming 3 pamilya. At 5 malalaking pamilya ay magtutulungan, kaya naming tiisin ang pagkawala, pero iba ang pamilya mong Maria. Mabubuwag lang ang pamilyang Maria. Kaya, Ma Ching Ching. Gusto mo ba talagang pakasalan ako? Hindi ka niya pakakasalan. Hindi mo siya matatakot.
Batugan ka. Tawagin kitang palamunin. Iba ang mundo mo sa amin. Ayaw mo pang aminin. Kapag pirmado ko na ang mga dokumento, mabubuwag na ang pamilyang Maria. Kita mo, hindi na makapagsalita si Ma Ching-Ching. Gago ka. Hindi pwede. Tutong mo, mang-aapi ka sa teritoryo ko? Naghahanap ka ng gulo. Mga tao, pumasok kayo. Bigyan mo siya ng magandang aral. Tigil. Ma Ching-Ching, hanggang ngayon, ipagtatanggol mo pa rin siya? Gusto mong tumigil ako? Sige, basta papayag kang pakasalan mo ako. Huwag kang maglakas loob pumaya. Siya o yun, kung mabangkarote ang pamilya Ma, hindi ako mag-aatubili. Ngunit sa likod ng pagkalugi na ito, libu-libong empleyado ang apektado. Mawawalan sila ng trabaho. Magugutom sila. Pero, Bigyan mo ako ng isang araw para mag-isip. Sige, marami naman akong oras. Baka lang hindi kayang maghintay ng pamilya mo. ikakasal ka talaga sa kanya? May iba ka pa bang pagpipilian? Umuwi ka na at magpahinga. Iwan mo sa akin ang problemang ito. Ano bang magagawa mo dito? Malalaman mo rin agad, Lolo. May kailangan akong tulong sa inyo. Ano yun, Manugang? Sabihin mo. Nais kong hilingin sa inyo na maglabas ng pondo para sa ilang proyekto ng Pamilyang Ma. Ang mga proyektong ito ng Pamilya Ma ay may malaking potensyal. Kapag nagtagumpay, malaki ang kikitain. Ang Kanzen ang nasa likod ng Pamilyang Zen. Nakipagsabuatan sila sa mga pamilyang Hugh, Lee at Ta para bawiin ang mga investimento sa Pamilya Ma. Upang pilitin si King na pakasalan siya. Nais kong humingi ng tulong para sa Pamilya Ma. Una, agarang tulong para sa Pamilya Ma. Pangalawa, makikinabang din ang Pamilyang Qin. Bakit natin tutulungan si Ma Ching-Ching? Gusto mo bang ang pamilya Chi ang magalit sa pamilyang Shen at alyansa ng 5 pamilya? Ang Kanzen ang nasa likod ng pamilyang Zen. Nakipagsabuatan sila sa mga pamilyang Hugh, Lee at Ta. Alam mong ang 3 pamilya ay may malalim na impluensya. Mapapanganib na kalaban sila. Kahit magtulungan ang Qin at Ma, baka hindi sapat para talunin sila. Masyadong delikado ito. Lolo. Hindi talaga kayo tutulong. May katuturan si Shinshin. Pero dahil nagsalita ka na, tulungan natin ng kaunti ang pamilya Maria. Lolo, Bakit kayo pumayag sa kanya? Hindi ako sang-ayon. Kailangan nating magplano para sa hinaharap. Ang pamilyang Shen, ang Kanshen. Mga pamilyang Ho, Li, at Tang ay mga ordinaryo lang. Pangkaraniwang tao lang silang lahat. Pansamantala lang ang kanilang kapangyarihan. Kung kaya nating tanggapin ang mga proyektong ito, malaki ang maitutulong sa ating pamilya, makakatulong ng husto. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Hindi lang tayong 2 pamilya. May iba pang sasali? Wala akong pakialam. Huwag lang tulungan si Ma Ching-Ching. Hindi mo rin siya matutulungan, ate. Ano bang kailangan para tulungan niyo si Makingking? Kung hindi mo iiwan si Ma Ching-Ching, at hindi mo na siya muling makikita. Ma Ching-Ching, napag-isipan mo na ba? Zenchon, hindi ako papayag. Pag-isipang mabuti bago sumagot. Kung hindi ako masiyahan, wawakasan ko ang pamilya Maria. Hindi na kailangang mag-isip, ako na ang sasagot para kay Kingking. Hindi siya pakakasalan ka. Nandito ka pala. Ma Ching-Ching, niloloko mo ba ako? Pera lang ang panghahawakan mo kay Kingking. Ano pa ba ang kaya mo? Makinig ka. May nakahanap na ako ng pampondo para sa pamilyang Ma. Hindi mababang karote ang mga Ma. Totoo ba yan? Siyempre naman. Naniniwala ka sa lugmok na to? Hindi ako naniniwala sa kanya. Sa'yo ba dapat maniwala? Ang tanga, kung may pondo siya. Titirik akong kakain ng tae. Sa buong Haicheng, sino ang maglalakas loob sumuway? Sa 5 pamilyang ito, tutulong sa mga Ma? Kaming mga Chin ang lalaban. Narito ang kontrata. Gustong mong makita, Binata Zen. Ikaw pa ang nandito. Kung hindi lang sa pagmamakaawa ni Xiaoyun, hindi kami dadalo. Sige, binibining Chin. Lalabanan mo ang 5 pamilya? Ganun ba? Nasa problema ka na. Nandito na ang kontrata, hindi mo ba nakikita? Narinig kong nangangako si Binata Shen ng pagtitirik sa pagkain ng tae. Bilisan mo't ipakita mo, hindi ko pa yan nakita. Tumahimik ka. Kapag sumali ang mga Chin, isasabay ko kayong lahat sa pagbagsak. Sunod. Pahihiwalayin ng 5 pamilya, ang Chin at Ma sa negosyo. Gagawin ko lahat. Para kunin mga kasosyo nyo. Ay po-pressure ang stocks nyo. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo mayabang. Hanggang kailan. Kung gusto nyong tumigil ako. Pakasalan ako ni Ma Ching-Ching.
Maging mga kerida ko sina Chinzin at Chinny. At lumuhad kayo sa harap ko ngayon din. Ang lakas ng loob mo ha. Tumingin ka nga sa sarili mo. Anong klaseng tao ka ba? Gusto mong pilitin ang kasal at gawi. Mga kerida kami ng kapatid ko. Nababaliw ka na ba? Nakakainis ka palang tingnan. Umalis ka na nga. Ikaw. May lakas ka ng loob. Pero dapat mong malaman, hindi lang ako nag-iisang pamilya. Kasama ako sa alyansa ng 5 pamilya. Makinig kayo. Kahit magkaisa pa ang Chin at Ma, hindi ito sapat para makipagkumpetensya. Sapat na ba ako? Tatay, Tito Che. Pangulong Chai. Nasa itaas ng Haicheng, ang pinakamalaking conglomerate sa Kyoto, Grupo Chai, G. Chai. Sa totoo lang, hindi ko alam, kailan naging teritoryo ng pamilya Shen. Ang Haicheng? Binatang Shen, bakit hindi tayo mag-usap ng maayos? G. Chai. Ang pamilya Shen ay hamak lamang. Sa harap ninyo, hinayupak ka, habang wala ako sa Haicheng. Pinagtritripan mo ang anak ko? Akala mo ba tumatanda na ako, at hindi ka na kayang pakigyakan? Jima, pakinggan niyo po ako. Lahat ito ay isang malaking pagkakamali. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Pagkakamali, pinuntahan mo para apihin ang anak ko. Misunderstanding pa rin ang tawag mo? Kung sakaling nahuli pa akong dumating, balak mo bang lulunurin ang anak ko? Jima, pakiusap pakinggan niyo ako. Ito po, hindi ko bawiin ang pondo. Dagdagan ko pa bilang patawad. Tapusin na natin ang usaping ito. Huwag na. Ang inyong pamilyang Shen, talagang palubog ng palubog ang lahi nyo. Sa palagay ko, malapit na kayong mawala sa Haicheng. Hindi po, G. Chai. Jima, aminado akong nagkamali ako. Patawarin niyo po ako ngayon. Huli na ang lahat. Lumayas ka sa angkan ng Ma. Kapatid, nakarating kami sa tamang oras. Ngayong pagkakataon, nais ko pa rin pasalamatan ang 2 babae mula sa pamilyang Qin. Yima, napakabuti po ninyo. Mayabang kumilos si Zenchon. Gumamit pa ng pamimili upang pilitin si Binibining Ma. Hindi namin na kayang manood lamang. Kaya't kailangan naming mamagitan. Sige. Ngayong pagkakataon, ang pamilyang Qin ay nakaranas din ng matinding pressure. Pagkatapos bumalik, ipagpaumanhin niyo ako sa matanda. CJ. Tapos na ang usapan. Uuwi na ako. Hindi aabuti ng 2 araw ang Shen. Mabubuwag na sila. Binibiningkin ang inyong pamilya. Kailangan pa bang mag-inject ng pondo? Kung gayon, pwede tayong pumirma ng kontrata. Siyempre, asahan ang future cooperation. Walang kwentang basura. Paano mo ito pinamahalaan? Dahil sa'yo, nabangkarote ang Shen. Ako ba ang sisi? Sumulpot ang pamilyang Chai. Anong magagawa ko? Kung hindi dahil sa'yo, Lolo. Ganito kaya ang mangyayari? Ako ngayon ang sinisisi? Siyempre, ikaw ang may sala. Matanda ka na. Bakit ka pa nagpa-practice? Mas mabuti pang magpahinga na. Mabubuwag ang pamilyang Shen dahil sa iyong kasakiman. Walang utang na loob. Tingnan mo ang nagawa mo. Hindi na ako pwedeng maging panganay. Naiwan pa akong may utang. Tama na. Kung bangkarote na, tapusin na natin. Wala nang atrasan. Sabay tayong bumagsak. Gapyusan ng 3 bruhang yan. Zenchon. Ikaw pala. Kung hindi ako, sino pa? Xiaoyun. Makinig ka. Huwag kang magpakapangahas. Kung saktan mo ako, hindi ka patatawarin ng tatay ko. Ma Ching. Nakagapos ko silang 2. Hindi ko naisip ang kinabukasan. Gusto mo ba akong takutin? Walang kwenta. Kinsin. Kining, Kinsin. Kining, gising kayong lahat. Kining, bumangon ka agad. Zenchon. Makingking. Gising ka na pala. Sakto lang. Mas mabuti pang maging maltong may malinaw na isip, kaysa maging litong multo. Magandang usapan yan. Gago ka. Put angina. Tigil mo yan. Sarahan mo ang marumi mong bibig. Nang ahas kang paluin ako. Kung mangangahas ka pang magsalita, aalagaan kita ngayon din. Ngayon sumusunod ka na. Zenchon, anong gusto mo sa paggapos sa amin? Anong gusto ko? Siyempre, gusto ko kayong lahat. Nabigo kang mag-propose kay Makingking. Pwede mo namang gapusin lang siya. Bakit kailangan mong idamay ang pamilya Kim? Sinisira mo ba ang lahat? Nabulok mo na ako. Bilyon-bilyong utang ang pasan ko ngayon. Parang daga sa kanal. Ano sa palagay mo ang gagawin ko sa inyo? Bakit kita gagapusin? Bitawan mo ako.
Kung hindi kita papatayin, maaasahan ko ba talaga? Zenchan, nandito na ako, pakawalan mo sila. Xiao Yun. Xiao Yun, bakit nag-isa kang dumating? Magaling ka, Xiao Yun. Pupurihin kita sa katapangan mo. Tumigil ka dyan, huwag kang lalapit. Baka mawalan ako ng kontrol. Ang kutsilyo sa kamay ko. Kung sakaling, pumitid ako ng lalamunan niya. Huwag mo akong sisihin. Hindi ako gagalaw, sabihin mo lang ang gusto mo, basta kaya ko. Sisiguraduhin kong masiyahan ka, pero pakawalan mo sila. Xiao Yun, bibigyan kita ng pagpipilian. Isang tao lang sa 3 ang male iligtas mo. Sino ang pipiliin mong iligtas? Hindi ka makapagdesisyon? Xiao Yun, hindi ko inaasahan ito. Babero ka talaga, no? Gusto mo silang 3. Ayaw mong mawala kahit isa sa kanila, no? Bayaw. Xiao Yun. Delikado. Xiao Yun, may problema ang pesteng yan. Bayaw. Xiao Yun. Ang yabang mo. Bakit hindi ka makagalaw? Traidor kang bata ka, sinubukan mong ambushin ako. Sayang naman. Nahuli ka ng lihim na teknik ng lolo ko. Ano ang pakiramdam? Hindi ka komportable, no? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Habarin ninyo ang dalagang yan, tanggalan ng damit. Ngayong araw, kukunin ko ang kanilang pagkabirhen. Sige, lolo. Ikaw pala. Ikaw yung nasa angkan man noon. Ikaw ang lolo ni Zenchan. Hindi ba't dapat patay ka na? Tama, ako nga. Huwag kang lalapit. Anong balak mo? Hindi, huwag. Bitawan mo ako. Walang hiya ka talaga. Sa edad mo, gusto mo pa rin sila. Ano ba talaga ang gusto mo? Para sa pagpapalakas ng kultibasyon. Ang 2 dalagang ito. Bihirang yin bodies. Dati ko silang inusag. Pero ikaw, paslit ka. Sinira mo. Mukhang ngayon. Ako na mismo ang kikilos. Basta makuha ko sila. Ang kakayahan ko. Lalong lalakas. Ikaw pala ang umusog sa amin. Chonner. Bakit hindi ka kumilos? Sa akin ang 2 ito. Sa iyo yung isa. Huwag. Pakiusap. Huwag, lumayas ka. Hind. Ulol kang matanda ka. Sinasaktan mo ang apo ko. Hindi pa tayong pesteng yan, no? Siguradong nabigo kang hindi siya namatay. Zenhua. Hindi ko inasahang pagkalipas ng maraming taon, gumagawa ka pa rin ng lason. Lalo ka pang naging masahol. Akala mo magagamit mo ang 2 magagandang dalaga para patasin ang kakayahan mo. Anong karapatan mong husgahan ako? Nauna akong sumali sa sekta kesa sa'yo, kung hindi dahil sa ulol na yun, napabor sa'yo. Naturuan ka ng pagpapagaling. Sana nakapaglasa na ako ng maayos. Dapat may habag ang manggagamot. Pero parang damo lang ang buhay para sa'yo. Paano maipapasa sa'yo ang sining ng pagpapagaling? Tumahimik ka. Mapagpanggap kang mabait. Tama na, hindi na kita pakikipagtalo ngayon. Marami kang kasalanan, at sisirain ko ang kakayahan mo. Xiao Qi. Ayoko sa'yo. Xiao Yun. Kumusta ka na? Mahal, gising ka na. Ito ang lugaw na maihipon na ginawa. Xiao Yun, kailangan mong magpahinga. Ito ang nilaga ko. Sabaw ng manok ng 3 oras. Sino nang umiinom ng sabaw ng manok ng maaga? Ang mantika naman. Xiao Yun. Ito ang siomay kong ginawa, tikman mo. Bigla akong hindi na nagugutom. Xiao Yun, kaming 3. Sino ba talaga ang gusto mo? Tama, sino ang pipiliin mo? Na maging girlfriend mo, kailangan mong magbigay ng sagot ngayon. Bilisan mo't sabihin mo na. Naalala ko lang. Nasaan ang lolo? Kailangan kong hanapin si lolo. Narito ako, pwede namang kunin mo kaming lahat? Lahat ay may-ari na. Ayon sa batas, isang asawa lang ang pwede. Wala na akong ibang pagpipilian.
Kung hindi ka pipili ngayon, hindi ka makalabas ng kwartong ito. Tulong. Paano ako pipili?